Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DLST, babalitaan tayo ni Amor. Panahon para ngayong araw. Yes, good morning din sa iyo, Perceline. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Tulad nga na nabanggit ko kanina, patuloy pa rin sa pag-iral ang trough ng low pressure area. Ito pong trough ng low pressure area na ito ay ang extension ng LPA na nasa labas pa naman ng ating bansa. At ito nga po ay partikular na nakaka-apekto dito sa Southern Mindanao. Dito po yan sa may Davao Region. Asahan po ng mga Davaoenyo ang pagkakaroon ng kaulapan na magdadala ng light to moderate rains or thunderstorms. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan naman po natin ang medyo magandang panahon dahil yan po ay partly cloudy skies, maliban na lamang po sa mga isolated o localized rain showers or thunderstorms. Noong araw po ng Linggo, bumaba na po itong trough ng LPA na ito. Pero ano nga ba ang dahilan ng muling trough ng low pressure area? Isa po sa mga nakikitang dahilan ng Pag-asa ay ang ITCZ. Ito nga pong LPA na ito ay nakapaloob sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Gumagalaw po itong ITCZ na ito kapag gabi po, mababa ang axis nito. Pero kapag naman po umaga, ito po ay tumataas. So ibig sabihin po nito, nakadepende po sa orientation o location ng araw ang paggalaw ng ITCZ. At kung inyong matatandaan, ang ITCZ na ito nga po ay ang pinagmumula ng ating mga low pressure area na siya naman po nagkakaroon naman ng mga posibilidad na maging isang bagyo. At para po sa mga nagtatanong, kailan nga ba huling pagkakataon na nakaranas ng bagyo ang Pilipinas sa buwan ng Abril? Ito po ay nangyari noong April 2011. Ito po hindi gaano nagtagal at 2 days lang po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang pangalan po ng bagyong ito ay Tropical Depression Amang. Ito po ay April 3 pumasok, madaling araw po yan, at kinabukasan naman po April 4 lumabas din naman agad ng ating bansa. At dito naman, ito po nga ating low pressure area ngayon sa labas ng bansa, inaasahan naman po na maliit po ang posibilidad na babuo ito sa pagiging isang bagyo. Pero syempre, aantabayanan pa rin po natin kung ano ang mga pagbabagong mangyayari dito. At para naman po sa mga nagtatanong din kung ganito pong tag-init, saan-saang areas nga ba ng ating bansa madalas po nakakaranas ng mga pag-ulan. Ayon po kay Ms. Gaiza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa, inaasahan po na madalas o normally mas inuulan po itong eastern section ng ating bansa dahil nga po yan sa easterlies o hangin mula sa silangan. Particularly na po yung mararanasan dito sa Caraga at sa Davao Region. Ngayon naman dumako na tayo sa top 5 hottest temperature kahapon, April 15, 2013. Nangunguna po dito ang Cabanatuan City with 36.3 degrees Celsius. Dito naman po sa Naiya sa Parañaque, meron pong 36.2 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City naman, 35.1 degrees Celsius. At dito naman sa Sangley Point, Cavite, 35 degrees Celsius. At magkapareho naman po sa Science Garden, Quezon City, yan po ay 34.6 degrees Celsius. At ganoon din naman po sa Port Area, Manila, na meron din pong 34.6 degrees Celsius. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya sa Good Morning Boss. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa iyo, Perceline. Maraming salamat, Amor, mula sa Pag-asa DOST para sa ating silip panahon.